So long as hindi pa tayo nakakabalik sa ground zero, so long as hindi pa nakakabangon in terms of livelihood, in terms of education ng mga anak natin, better than before the siege, they still have to answer for Marawi. It never ends. Ang problema, pag makita ng mga nag-profile doon, baka naman naisali sila sa mga assessment. Kasi hindi daw sila pwede magkuha, kasi hindi daw sila ang may-ari ng bahay. Kawawa naman kami. Alam niyo na ang home base ay palipat-lipat. Hindi naman lahat ng home base ay may pera. Ang karamihan sa ay walang pera. So, please lang, ito lang ang recommendation ko. Baka pwede naman na may assist kami. Sana po magkaroon ng monitoring ulit. Isama kami sa inyong mga plano na nakita ko doon yung mga program din ng MSSD regarding sa monitoring, yung mga planning na sana magkaroon din ng representative from Alliance or IDPs na at least makasuggest man kami kung ano yung siguro kung ano yung dapat na mga program o kasi kami yung nandyan na sa baba, kami yung nakatira sa shelter, and then pwede kami makatulong kung ano talaga yung pinaka-accurate or pinaka-priority na dapat maitulong sa amin sa shelter base. We also take note po yung other mga issues katulad halimbawa nung sa usapin ng rental, yung sa water source, water pump, yung qualifications ng mga nasa temporary shelter papuntang permanent shelter, and then yung sa livelihood po. Kailangan din po natin tingnan ano pa yung gap at doon po tayo magbubuo ng isang programa. Ang tinutukoy ko po ay bahagi sa batas na binanggit ni DGMO, ang Bangsamoro Internal Displacement Plan. Yung outdoor program, bubuuin po natin ulit ano magiging plano at titingnan natin, hihingin natin ulit kung mabuo yung ating mga plano, tingnan natin anong kaya dito ng city government base sa kanilang kakanihan kasi ang dami ng pangangailangan. Ano magiging role ng different agencies? Dadalhin po natin ang different agencies, halimbawa si MHSD na shelter ang trabaho, si health, MOH na health, ilalatag po natin dun sa Bangsamoro Internal Displacement Program. Lahat po tayo ng durable solutions na kung saan ma-address po talaga at matutulungan po kayo na maibalik kahit papaano po, no? Sa legal at tamang pamamaraan, consultative na pamamaraan po, yung kung paano po yung pamumuhay na nararapat, na befitting po para sa mga kapatid natin Maranao.